Ngayon, wala nang pera. Dati ka pa pera. Arap na ako. Diyos ko, patan muli ko kanina sindakala sisimil. At ayun na nga guys, alas 3 ng umaga pero eto bis na bis kami at meron nga kaming pupuntahan kasama yung mga barkada ng aking misis. Pati yung mga bata excited sa pupuntahan namin kasi first time nilang pupunta lahat doon. Yung mga ibang kasama nga namin, hindi na nga daw sila natulog sa sobrang excited. Medyo na late pa nga nandating itong service namin kasi hindi niya daw alam yung papunta sa bahay. Kaya madaling araw pa lang umalis na kami kasi sigurado pag sikat ng araw, sigurado traffic na naman yung aabutin namin. At dito nga kami sa NLEX dumaan. Pag dito ka kasi dumaan, sigurado mabilis lang. May bayad nga lang. Pagkalabas namin ng NLEX, dito kami sa La Union napadpad. At pagkatapos nga, nag-stop over muna kami dito sa isang gasoline station para kumain ng almusal namin. At syempre, para magwiwi at magpupo. Ilang oras din kasi yung biyahe papunta doon sa pupuntahan namin. Kaya kailangan talaga namin mag-stop over. Kung hindi, lahat kami sa sasakyan wiwi. Pagkatapos nga nun, dumiretso na kami sa aming pupuntahan. Sigurado, alam niyo na kung saan kami pupunta. Dito pala sa lugar na pinapakita ko, may idea na kayo, di ba? Ang hindi ko lang talaga maintindihan, nung nagpunta kami dito, bakit nabibingi yung tenga ko? Paakyat o pababa man, pabingi ng pabingi. O sigurado, alam niyo na kung nasaan kami, di ba? Dito pa lang sa Arkong to, alam niyo na kung saan kami pupunta. Umakyat nga kami ng Baguio para naman makapagbakasyon kami at makapagmuni-muni. Yung iba naman para takasan daw yung utang. Para dagdagan daw yung listahan ng kanilang utang. Ang dami talaga nagpupuntang tourist dito sa Baguio, lalong-lalo na pag bare months na. O, mulita na, mga karimlana. Mga karimlana eh. At syempre, yung nagustuhan ko dito sa Baguio, yung klima nila talagang malamig. Itong si Jewel, kala niya picture, video naman yung ginagawa ko, na prank tuloy. At pagdating nga namin ng city, siyempre, dumiretso muna kami dito sa Baguio Botanical Garden. Sabi nga nila, marami daw magagandang klase ng bulaklak dito. Siguro nagtatagal din ang buhay ng mga bulaklak dito kasi nga malamig yung klima sa Baguio. Itong dinaanan namin parang tunnel siya at punong-puno ng bulaklak. Hindi ko nga alam kung orchids ba yung mga to or hindi. Meron din ditong Baguio Filipino-Chinese Friendship Garden. Siyempre, matik na yan. Pag sinabi mong Chinese, yung mga design nila, pang Chinese sigurado. Medyo may kalakihan nga itong Botanical Garden. Yung mga ibang kasama nga namin, hindi ko nga alam kung saan sila. Basta't ako, eto, naglilibot at nagbibideo para meron akong may i-vlog. At kung pinapanood mo tong video to sa Facebook or TikTok, pakipindot naman yung follow button. At kung sa YouTube naman, pakisubscribe para lagi kang updated sa aking mga mini-vlog. At syempre, wag mo na rin kalimutan mag-like, share, and comment. Dito naman guys, bigla akong napadpad dito sa lugar na to. Hindi ko alam kung baliti na puno ba to o ano. Punong-puno ng bulaklak ng mga orchids, pinalilibutan siya. Tignan niyo naman yung puno, parang ugat lahat itong nanditong nakapalupot sa kanya. Siguro pag gabi, maraming white lady dito. Kung merong green man dito sa Baguio, syempre meron ding gold. Nakaupo nga lang, pero walang upuan. Tignan nyo, oh. Inano pa ng bata yan. Ayun, magic. Pagkatapos namin sa Botanical, nagpunta kami dito sa isang lugar na pasyalan din. Di ko alam kung anong tawag dito. Pero nagpunta ako dito sa parang coffee shop dito sa Baguio. Kasi nga, hindi para magkape, kundi para magpupo. Buti na nga lang, wala pa masyadong customer nung nagpunta ako dito. After nga nilang pumasyal, nag-decide muna silang pumunta muna dito sa inupahan namin transient house. Buti na nga lang, sobrang laki ng bahay na inupahan namin. Kahit na 25 katao, kasyang-kasya dito sa bahay na to. Yung iba sa sobrang pagod, eto natulog agad. Yung iba naman nakipagkwentuhan muna dito sa kusina at kumain. Pagkatapos nun, magpapahinga ulit at papasyal na naman sigurado kami. Siya nga pala, kung may balak kayong pumunta ng Baguio at wala pa kayong transient house na rent, eto, pwede kong i-recommend sa inyo to. Sa sobrang laki nito, kasyang-kasya yung 25 na katao. Meron pala akong separate na vlog para dito sa bahay na to. I-check nyo na lang dun sa comment section. Ilalagay ko yung link. Pagdating nga ng hapon guys, eto, pumasyal ulit kami. Siyempre, hindi namin sasayangin yung pagkakataon. Nandito na rin kami sa Baguio. Ngayon naman guys, nagpunta naman kami dito sa sikat na pasyalan, ang Burnham Park. Siyempre, matik na yan. Ang unang gagawin ng mga kasama naming bata, ang mag-rent ng bike. Hindi ko nga alam kung anong tawag sa mga ganitong klase ng bike. Dito, hindi ka masisita ng mga traffic enforcer kahit magkasalubong pa kayo at magkabanggaan. Pero dapat ingat lagi sa pagdadrive. Yung iba mga kasama naman namin, dito naman sila nagpunta at sumakay
Siyempre ako, hindi naman ako sumakay dyan. Kasi tamad akong magsagwan or magpadyak. At nung napagod na nga sila sa kakapasyal dito sa Burnham Park, eto, nagsiaya na silang umuwi. Pero bago nga kami bumalik sa bahay, nagpunta muna kami sa palengke. Bumili muna sila ng pansahog na iluluto nila sa kinabukasan. At nung nasa bahay na nga kami guys, pinaprank ko itong mga marites. Kaso, yung iba, alam nila itong gusto kong gawin sa kanila. Kaya yung isa lang yung na-prank natin. Yung bala Pringles. Ano yung ganito yung bilog na masarap? Siyempre, hindi kumpleto yung pamamasyal ng mga marites kung wala silang mga picture taking na silang lahat. Pagkatapos nun, alam nyo na guys, kainan at inuman ang gagawin ng mga to. At habang nagiinuman nga sila, eto, nagpalaro ko para sa mga bata para hindi naman sila maboard dito sa bahay. Para lahat nag-i-enjoy. Kinabukasan nga guys, eto, lalarga na naman ulit kami. Konti lang kasi yung pintahan namin kahapon kasi pagod na rin kami galing sa biyahe. At itong susunod ng destination namin, isa sa mga gusto kong puntahan talaga dito sa Baguio. At bago nga kami makarating doon, nadaanan namin tong sikat na tourist attraction din dito sa Baguio City. Itong mga bahay na to, yung parang isa lang yung kulay ng pintura ng harapan ng bahay nila. Diba ang gandang tignan? At nandito na nga kami guys sa Strawberry Farm. Nung di pa kami nakakapunta dito, ang sabi ko gusto kong mamitas ng mga strawberries. Ang kaso nga lang, mahal pala yung bayad per kilo. Kaya sabi ko, wag na, titingin na lang kami. Tapos si Mrs. parang may gustong sabihin sa akin dito. Pinapakita niya itong mga strawberry na napakalalaki oh. Ang sarap nga pitasin ng mga to. Ang sabi niya sa akin, okay lang mamitas dito kasi meron daw siyang farm. Sa aking farm! Kami naman. Oo nga naman, meron pala siyang farm doon. Talagang pangalan niya pa yung nakasulat. Pagkatapos nga namin dito sa Strawberry Farm, nagkanya-kanya na yung ibang mga kasama namin dahil namimili sila ng mga pampasalubong. Sige lang, kuha lang kayo ng kuha dyan. Tapos pagbayaran na niyan, sigurado meron kayong isosoli sa sobrang dami naman pinagkukuha nyo. Sa bagay, marami naman pala kayong kinuha kay Bombay. Kung mapapansin nyo guys, halos lahat ng tinitinda nila dito ay para sa mga strawberry flavor. Dapat makakain mo tong strawberry tanghulo pag nagpunta ka talaga dito. Sa tingin nyo guys, mukha bang masarap? At syempre naman, hindi kami pwedeng hindi bumili dito sa mga napakamurang mga gulay sa Baguio. Dito kasi nanggagaling yung mga binibentang gulay sa Metro Manila. Bumili na rin si Mrs. dito ng mga sariwang prutas kasi pinatikim nila sa amin ang sasarap ng mga prutas dito. Ubos ang budget namin dito. Pwede na yan. Wala ng pera. Pati ka pa pera. Arap na ako. Diyos ko, pati muli ko kanina sinda ka lang sisimil. Ay. Thank you, madam. No ka rin ko po. Pwede nga. Pampanga. Shoutout ka sa Pampanga. San Fernando. Sino doon? Ang dapat kami. Kababayan pala namin yung nagtitinda ng prutas dito sa Baguio. At habang kumakain ako ng ice cream, namimili pa rin sila dito. At may sinabi sa akin si Mrs. Tignan ko daw kung ano yung nakasulat dito. Ayun o, kung may labubo, may labuto. Ano naman ito, Nay? Dalawa, 150. Dito, 250, dalawa. Labubo. Ito daw yun. Pagkatapos nga namin sa Strawberry Farm, dumiretso na kami dito sa Wright Park. Tapos nagpa-picture muna kami gamit yung mga damit ng mga igorot. Kung pupunta ka rin dito sa Baguio, kailangan magganito ka na rin para talaga may remembrance kang galing ka ng Baguio City. Sige. Mga apo. Saan yung mga apo ko? Ano guys, ito tayo kumakaroon. Wait. Magmalaria ini. Dati ito Dr. Kamping ini. Dr. Kampung. At syempre, kailangan namin magpa-picture dito sa Man's Best Friend. Yung mga aso dito sa Baguio City, ganito kalalaki. Hindi rin namin pinalampas yung pagsakay dito sa mga kabayo. At least kahit papaano, na-experience namin ang pagsakay dito. Syempre, dapat kasali ako dyan. Ako dapat yung bida sa vlog na to. Syempre, para akong si Lerong Guerrero. Tapos nung gusto namin pumunta dun sa The Mansion House, dito kami pinadaan. Akitin daw namin itong napakataas na mga hagdanan na to. Yung hagdanan nga namin sa bahay, pag-akit baba ako lang, hinihingal na ako. Paano pa kaya dito sa napakatarik na hagdanan na to? Siguro nasa kulang-kulang 100 step tong hagdanan dito. Hoy, ganun ko bata, malakbag ka pa gan. Kaya ka pa makapay nawa. Ay, dala.
Buti na lang walang may rayuma sa amin sa tuhod. Kung hindi, 3 araw siyang nakahiga sa bahay nila. Tapos dito nga sila nagpahinga. Dito sa parang lumang bilog na arko na to. Hindi ko alam kung anong tawag nila dito. Pero ang pagkakantanda ko, Mines View ata ang tawag nila dito sa lugar na to. Pagtingin mo dun sa pinakadulo, ayun na yung mansion house. Pagkatapos namin magpahinga ng 30 minutes, larga ulit kami. Papunta naman dito sa mansion house. Paki-comment nyo nga guys kung anong tawag dito sa napakahabang lawa na to. Nakalimutan ko ulit. Ang swerte nga namin nung nagpunta kami dito kasi open na tong The Mansion House. Dati kasi alam ko sarado tong gate na to. Ngayon binubuksan na sa mga turista. At pwede ka na magpa-picture ng malapitan dito sa The Mansion House. Pero ang sabi nila mas maganda daw pumunta dito pag gabi. Kasi daw maganda yung mga pailaw nila dito. Lalong-lalo na ngayong bare months. May mga design ng mga pang Christmas tree pa dito. Oh. Ang lalaki pa. Ang sabi ko nga sa misis ko, balang araw, pagagawa ko siya ng ganong kalaking mansion. O syempre, hindi pwedeng walang picture dito yung mga marites. At yun na nga guys, pagdating na nga ng hapon, nagsiuwian na kami kasi nga malayo-layo pa yung uuwian namin from Pampanga pa. O siya, hanggang dito na lang yung ating Baguio Escapade. Abangan nyo naman yung susunod guys. Pupunta naman kami sa Ilocos Sur at Ilocos Norte. Bye-bye!